Kayo ba'y masaya ngayong umaga? Ewan ko, bakit ako masaya? Ako'y masaya eh. Mas lasap ko ang inaawit natin ngayon. Mas lasap ko ang manalangin. Mas lasap ko ang magbasa ng Bible. Kaya sa Egypt, nung ang Israel ay ahawnin sa Egypt, within 40 years journey in the wilderness, ang daming salot doon. Hindi lang po ang pinahirapan ay ang Egypt. Ang Israel ay nakadamay din ng hirap sa wilderness. Nabasa niyo ba ang Bible? At alam niyo ba ang kalimitang biktima doon? Yung matitigas ang ulo. Are you there? Aha. Itong tatandaan natin. Wala hong gagalingin ang buhay na matigas ang ulo sa Diyos. Kahit wala pa yung inkob na yan. Aha. Kahit wala pa ang inkob. Kaya nga salamat may inkob kung tutuusin. Kung tutuusin. Kung lalaliman mo ang silip, salamat may inkob. Kasi marami talagang matitigas ang ulo. O di parusahan ngayon. Kaso lang, nadadamay tayo. Sabagay, ang atin namang safety ay sa langit. Pwede naman tayo proteksyonan din ng Diyos di yan. Kung talaga kayo mas unurin sa Diyos. Pero kayo matigas ang ulo mo sa Diyos, ibuhos mo ng alcohol. Iyon na lahat ng mask. Pag ikisutil sa Diyos, uunahin ka niya. Ang nakakatakot ay yung walang takot. Yan ang yung tatandaan. Ang nakakatakot ay yung hindi takot sa Diyos. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay stubbornness. Proverbs 7 verse 11. Tayo po kayo. Pakitayo po. Kawikaan 7 verse 11. Bagaman ang konteksto nito'y babae, pero pangbukas na pangungusap na talata. Are you there? Nakita na ba? Okay, sa Tagalog, siya'y madaldal at matigas ang ulo. Yeah. At ang kanyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kanyang bahay. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, pakipagpala po na yung mga salita sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu at magitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang konteksto po, yung pulang babaeng hindi maganda, alam na ho natin, sa Kawikaan, pag binasa niyo yan, ay kung bakit may mga ganyang sistema ng mababang klaseng pagkababae ay dahil ng katigasan ng ulo. So, hindi pala marangal ang babaeng matigas ang ulo. Gayun din ang mga lalaki. So, yun natin pag-uusapan, stubbornness. From the Hebrew word na karar, to turn away. Ibig sabihin niyan, tumalikod. O backsliding, rebellious, revolting, slide back, stubborn, withdraw. So, ang ibig sabihin lang po na matigas ang ulo ay patalikod sa Diyos. Paalis sa Diyos. Ayaw sa Diyos. Ay there. Tapos gangal-ngal na ngayong may inkob. Yan nga ba nga sinasabi ko Nangyari din naman yan sa Old Testament. Kaya lang nangal-ngal hanggang may inkob. Pero nung mawala ng inkob, balik ang asal. Balik sa asal. Naintindihan nyo gayan? Para ang taong nagkasakit sa inom, ay ngal-ngal nung magkasakit. Ay nang gumaling, inom uli. Ang tao talaga ay sa tigas ng kayuko.
Ako mas maganda ang Diyos iwan ko lang, kung naiintindihan nyo, naiintindihan ko, hindi ko huminamahina yan, dahil ako'y pwede mabiktima din na yan. Sabi nga sa inyo ng Wednesday, ay kinatatakot ko lang naman ay kung ito'y sa aking asawa at sa anak ko, at sa inyo. Pero kung ako lang, ay gusto ko na sa langit. Ako na may palangit pag namatay. Sabi nga sa inyo, ang nakakatakot ay kapag hindi ka palangit. Dahil hindi lang naman inkob ang nakakamatay. Tama ba? Sa totoo na kahit nga walang sakit na mamatay. Dahil itinakda sa tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos ay ang paghuhukom. So mga kapatid, bakit kayo totoong angal? Bakit kayo totoong alarmang-alarma? Tama naman talagang mahirap yan. Ay paano tayo nasa mundong bulok. Tayo ay gumagalaw sa mundong matitigas ang kayuko sa Diyos. May baptis pang kasama doon. Tama ba? Oo, kaya nga ako'y tuwan-tuwa, dahil ang Diyos ngayon na mamarusa. At kahit naman tayong baptis, karapat dapat pa rin parusahan sa tigas ng ulo natin. Kaya ako'y sa totoo na, tahimik na lang dapat tayo diyan. Anong irereklamo mo? Sige nga, anong karapatan mong reklamo? Sa Diyos. Biga Panginoon, ikigayaan ako naman hindi na-absent ng linggo. Naman. Ako naman lagi nagtatayos, ako naman nag-o-offering, bakit gagayaan? Kaya mong ipamukha sa Diyos yan. O tatahimik ka na pag binulay mo ang sarili mo. Ang lakas-lakas ng loob suminghal sa Diyos. Tama. Amen? Ay kami nga nagsisikap na sa Diyos ay walang maiimik. Tama ba? He is worthy. Proverbs 7:11. So yun po ang ating sa stubbornness. Topical po tayo. Unahin na natin. Bilisin na natin. Para maintindihan natin ng stubbornness, number 1, ang ibig sabihin niyan, ang puntos natin ay disobedient. Ang ibig sabihin po ng stubbornness, kung Bible ang ating hihimayin at sasanggunian, ang ibig sabihin lang po ng katigasan ng ulo ay pasaway. Disobedient. Katulad ng karpyo na yan. Parang ngayon lang nila naiintindihan at may dating yung karpyo. Pero wala pa po. Ang inkob, may karpyo na po. Actually, bawal nga yung puyat ikikanta ng kanta ng video, okay? Nakakabulahaw ka ng iyong kapitbahay. May curfew yan. Ang tao, matigas lang ang ulo. Alam mo sa totoo na kung noon pa'y nakinig ang tao sa curfew, hindi kakalat siyang inkob na yan. Kaya ang tunay na curfew, ang tunay na disiplina ay pagkatakot sa Diyos. Marami ang taong walang pakundangan sa Diyos Kaya bagay lang talagang salutin ang daigdig. Sa akin walang problema yan. Talagang dapat lang. Isa susutil ng nilalang na yan. Hindi makakita at maintindihan. Tayo lang ang baptist, nadadamay, nasa lupa pa tayo Tama? At saka tayo din naman idamay ng katigasan ng ulo Anong gagawin natin? Tama ba? Sana ang baptist kabawasan na sa matitigas ang ulong lupa, nasa lupa. Kaso lang, tayo naman yata pamparami din ng populasyon. Man, tingnan po natin ang Deuteronomy. Deuteronomy. Yan. Nakakatuwa naman, Nandito pa rin tayo. May bisita pa rin tayo, Amen. May bisita tayo, pero miyembro, hulipol. Magtsatsaga na lang ng live streaming. Sana I do hope nanonood kayo. Pakitas nga ho ng kamay ng mga nanonood. Deuteronomy chapter 21 verse 18. Tingnan niyo po ang sabi. Tama naman tayo nag-iingat, pero yun tayo may alcohol, may gas mask, may mas pala. Sa totoo na, naubos ang alcohol Dito sa Tyson, wala na mabili. Bakit? Panic Yung mayayaman.
Kinuha ng lahat. At ang malapit nito, triple kung ipagbili. Kaya pinaaresto yan, ni Duterte, yung mga gahama na yan. Tama yan, wala talaga, asama ng tao. Kaya mababaw pa yung corona na yan, mababaw pa yan. Pagdating ng tribulation period, yan. Diyan na ang pagtangis. Ganyan po, 21:18. Kung ang isang lalaki ay may matigas na ulo at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig ng kanyang ama. Tama, ayaw makinig, mapanghimagsik. Ayaw makinig o ng tinig ng kanyang ina at bagaman kanilang parusahan ay siya'y ayaw makinig sa kanila. Then verse 20, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kaniyang bayan, ito ang aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niya dinggin ang aming tinig. Ayaw niya dinggin, ayaw kaming sundin. Ang stubbornness, mga kapatid, ayaw talagang sumunod. Amen? Kahit parusahan na, ayaw pa rin sumunod. Yan ang kasalanan. Katigasan ng ulo, pasaway. Naintindihan niyo ba yan? Pasaway. Salamat. Huwag ho kayo matitisod parang ang pastor ay tuwa pa sa inkob. Spiritually speaking, parang ako'y tuwa. Pero physically speaking, ako'y takot. Lalo na kung sa aking pamilya as a church. Naintindihan niyo ba yan? Oh. Kita niyo daw ang lansangan, ang luag na ng daan. Yan pala solution sa traffic. Tama yan, hindi kaya ni Duterte, hindi kaya na mayaman. O, ang Diyos ang dumali, luag Oh, tama ba? Pati nga ospital daw luag din. Pati mga ulo ngayon, luag na din. Matagal na naman ang luag ang ulo ng tao sa Diyos. Kulang sa hapit. Kamusta po kayo? Kayo ba'y masaya? Huwag ho tayong bibilang sa mga pasaway. Ang Diyos hindi tuwas pasaway. Tandaan nyo, kung inyong nanom namin ang talatang ito, sabi po ng verse 18, verse 20, at kanilang sasabihin, verse 19, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan. Tingnan nyo, iba-barangay at sa pintuang bayan ng kanyang puok. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. Tingnan niyo po kung bakit ito hindi maganda. Verse 21. Verse 21. At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Papatayin po yan. Kaya mga kapatid, kung nakakamatay ang bato ng tao, mas matinding bumato ang Diyos. Kumbaga, yung batong yan, hindi pa yan, hindi naman bundok ang ibinato ng Diyos buhangin pa lang. Lalo na kung siguro bundok ng ibinato ng Diyos, ay lusag ang tao. Sinasamba ho ba natin ang Diyos? Ang Diyos ang ating puntahan. Ang Diyos ang ating lapitan. Psalms 91, basahin niyo po yan. Napakagandang kapitulo. Amen? Romans chapter 1, verse 30. Tingnan niyo po ang Romans 1, verse 30. Babasahin ko na lang po ang sabi ng Bible. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters,
inventors of evil things, disobedient to parents. Ang ibig sabihin po ng stubbornness, disobedient. Kung ang magulang mo ay hindi masunod, yung pagan Diyos. Tama? Maliwanag ko ba? Tatandaan ho natin ha, sa Old Testament time, pinapatay sa bato ang matitigas ang ulo. Kalaan nyo, ang tao, tumahimik lang ng kaunti ang taal, tuloy na uli ang kalukuhan. Tama? Kasagsagan ngayon ng coronavirus, medyo nakalma ang tao. Pakalmahin mo uli yan. Tuloy ang pamimingot. Ang tao na may hanggat hindi patay, hindi titigil. Ay ba kung yung masama nga ay tuloy, di dahil namang mabubuti ang tayo, tuloy din. Tama? Ay yung pasaway ay patuloy ang paglaban sa Diyos, di tayo namang masunurin ay patuloy din dapat ang pagsunod sa Diyos. Kahit anong mangyari. Tama? Ang sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Yan ang sabi ni Pablo, para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mapalad ang mga namamatay na kay Kristo. Amen? Kaya okay yan eh. Kayo mapapatawa sa akin. Pero yun ang totoo. Magkahalo ang tuwa at lungkot sa akin. Ang lungkot ko hindi akin. Ang lungkot ko'y pang iba. Pero ang saya ko'y akin. Kasi naiintindihan ko ang Bible. At saka naniniwala ako sa Bible. Tama? Kasi kaya naman mangyayari yan paanhin? Wala ang Diyos na sinalita na hindi mangyayari. O sabi ng Diyos, magkaroon ng tubig, may tubig. Magkaroon ng buntala sa langit, nagkaroon ng buntala sa langit. Magkaroon ng mga bundok, nagkaroon ng bundok. Ang sabi niya sa baptist, sumimba, hindi nangyari. Kalain mo yan. Magaling pa yung bundok, nasunod. Pero ang baptist, hindi. Tapos angal pag may inkob. Nakakahiya. Nakakahiya. Di ba? Amen. Ito nga ngayon ang testingan. Ito ngayon ang testingan. Yung kumbaga aktual na testingan. Si Shadrach, Meshach at Abednego, binigyan ng hamon ng pananampalataya. Hindi inkob ang parusa. Ang parusa ilalagay sa pugon ng apoy. Ang sinumang hindi sumamba doon sa nilarawang inanyuan ni Nabucodonosor, ilalagay at pinag-init ng 7 beses. Abay, hindi sila talaga sumamba eh. At sila naman ang pinagpala ng Diyos. Sabi ngayon ng government, bawal ang large gatherings. Ay, twentuhan naman, yung mga taong ayaw man talagang sumamba nga. Ang nalulungkot lang naman diyan ay yung mga mapagmahal sa Diyos. Tama? Opo. Sa atin, mahirap ipagbawal yan. Di tayo sumunod lamang doon sa mga makakatulong sa atin para wag tayong mahawa o makahawa. Tama ba? Tama ba? Sabi nga sa inyo marami ang pwedeng ikamatay. Hindi lang coronavirus. Yung naulit ko na Miyerkules, hinulaan daw ng manghuhula. Ay kamamatay mo'y apoy. O di umiwas ang apoy. Napadaan sa kalsada, nabangga, patay. Ang nakabangga, firestone. Ang gulong. Kaya ba iniwalang may namatay ngayon? Kaya ba iniwalang hindi sila namatay sa coronavirus?
Ang wag nating patayin ay ang pagmamahal sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos. Alam mo, sa totoo na yan, may mga usapan kami mga pastor ngayon eh. Ako hindi makaimik, hindi ako makasalawsaw. Tama naman yung kanilang ginagawa. Pero mas tama din naman ang scripture. Ako kaya nasunod dyan sa mga procedure na yan. Kasi ang kalimitan talagang maapektuhan at magre-reklamo, yung walang mababaw ang pananampalataya sa Diyos. Halimbawa, lahat tayo. Talagang matindi ang pananampalataya sa Diyos, nagkasakit, namatay. Malulungkot tayo, pero hindi mag-aalma yun. Kasi gusto niyang mamatay sa pagsunod sa Diyos. Pero paano ko ang mamatay? Ay wala pang coronavirus, ay pasaway na. Ayan kami pinasambay, ang daming garning-garnay. Pwede nga, huwag ka na muna sumamba. Tama? Pero kung ang lahat ay mananambay, talaga handang mamatay para kay Kristo, sa akin, walang problemang sagasain natin ang lahat ng ngayon. Basta tayo ay nasunod sa Diyos. Ang akin laang nilalagyan ng palangga ay yung mga ganyang kaso eh. Wala bang coronavirus ay matitisurin na, di lalo pag kayo nagkasakit nang dahil sa ako ay nanindigan sa Bible. Tama ba? Hindi ang pinoproblema ko, ako'y mamamatay para sa Diyos. Ang pinoproblema ko yung wala pa yan, ang tigas na. Kaya yung masunurin, with or without salot, pagpapala. Pero yung pasaway, meron at wala, pabigat. So, yun ang aking, kaya ako hindi basta nasa lawsaw, yung iba bigla-bigla magsalita, alam mo yung kagagaling. Malakas ang pananampalataya natin. Psalms nga dagar na ay pag nagkasakit yung yung mga bilirbilde dyan. Pastor, ay sabi mo, si Mimba nagkasakit, ikaw ang magbayad. Yun, di ako na problema tuloy. Tama? Pero kung ikaw ay susumba, sasambang, kusa, dahil kay matured, hindi mo ako sisingilin. Kasi hindi naman talaga ako nag-utos sa iyong para ikisumimba, Diyos eh. Naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba yan? Kaya ako may palangga, yung iba'y sugor na sugor. Teka muna. Kaya nga may live streaming, hindi ko yung doon muna kayo. Pero wala naman problemang nandito kayo eh. Given na hindi ka maninisi. Tama. Okay, tama yung bisita natin ha. Tama. Naiintindihan no? Praise the Lord. Tingnan po natin. Untian na natin na talata. Titus 1 verse 16. Titus 1 verse 16. Mahaba eh. Sarap po. Tanyo, pati ang ganitong panahon, ang sarap magsalita. Kasi lapat na lapat ang Bible. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient. Ang disobedient, mga kapatid, pasaway. They profess that they know God. Itong Pilipinas, sabi kami Kristiyano, pero ang daming mamili ng alkohol. Hindi na tiniraan yung iba. Oo, pambirig. Halughog na lahat ng tindahay, wala eh. Palibasa naman ako'y gay relax. Hindi ako naiingli niyan. Abay, no ako'y maingli, wala na nga eh. Sa totoo na, kung ako lang, hindi ako bibili ng alcohol. Kayo ang iniintindi ko. Ay, ako naman hindi nag-aalis. Sino kang hahawa sa akin? Sabi nga ninong ko rin, hawa ko lang naman laging gulok. Di ka? Ay, sino ka naman? Kaya kami din ng mga worker, bawal pa tayo magkahamayan. Ay, tayo naman hindi nag-iwahiwalay. Sana naiintindihan ho ninyo itong aking sinasabi. Okay? Disobedient.
First Peter chapter 2, verse 7. And to you, therefore, which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble of the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Ito po mga kapatid. Ang disobedient, yung mga taong natitisod kay Kristo. Pakilagay nga sa Tagalog. Lalo yung verse 8. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya ay mahalaga. Si Kristo ay mahalaga sa nananampalataya. Kaya nga, kahit tayo may coronavirus, simba pa rin. Tama? Sabi nga sa inyo, kanya-kanya ng mas. Marami sa inyo, wala. Ang lakas talaga ng inyong pananampalataya. Ano? Si Kristo ay mahalaga doon sa mananampalataya. Pero ituloy niyo po ang talata. Tagalog. Siya'y mahalaga datapwat. Ano yan? Okay? Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil, nagsisipag tayo ng bahay, siyang naging Pangulos Manulok, verse 8, at batong katitisuran. Sino yung natitisod? Yung hindi mananampalataya. Sino yung hindi mananampalataya? Bato na pangbuwal. Sino yung nabubuwal? Sapagkat sila'y natitisod sa salita. Palibhasa ay mga suwail. Oh. Tama ba? Maliwanag ho ba? Tapos idadamay mo pa ang pastor. Lagi ng ganun ang preaching. Ang iyong sundan, ikaw ay suwail. Yan ang sabi ng Bible pag ikaw ay talagang disobedient, ikaw talaga ay pasaway, walang magandang salita ang Diyos sa iyo. Maliwanag ho ba yan? Kaya ako, wag ho niyo ako mamimisinterpret ha. Ako'y matino ho ako, pero ako'y masaya sa nangyayari. Kalungkutan ko lang sa inyo nga, sa aking pamilya. Pero ako'y gusto ko yakapin ang Diyos. Totoo talaga ang Bible. Silently in my heart, I am rejoicing. Kasi parang akong tinutulungan ng Diyos ngayon magpaliwanag ng kanyang salita Yung nangyayari ngayon, parang pinaikita sa akin ng Diyos, Eloy, ako talaga yung nasa likod mo. Lahat ng sinasabi mo ay galing sa akin. Oo. Kaya mapalad, yung tulad nating may takot sa Diyos. Pero ikay pasaway, babatuhin ka. Sa Old Testament, pinapatay talaga yan. Ay kung tayo nasa sa panahon ng wilderness na paglalakbay, yung matitigas ang ulo dyan, patay ng patay. Oh. Ngayon, coronavirus. Pero huwag yun naman akong hahawahan. Na? Pero sabi nga sa inyo, di kayo pag ako'y namatay, ako'y palangit. Kaya kayo palangit din. Kaya wala we are more than conqueror talaga. Tama? Saan man daanin, panalo tayo Ang unbeliever, saan man daanin, talo halimbawa kanila na ang alcohol lahat. Tapos biglang nawala coronavirus, saka mamimigay. Sa akin naman, ibubuhos ko sa iyo yan. Ano? Ay, talagang wala Ay, angal din sa naman ka-GC, Pastor, kayo may alam na tinanggarin ko. Kung ako lang may alam, ako'y mayaman na. Wala Ay, napanood ko sa TV. Pina-aresto ni Duterte.
ang namimili ng mga alkohol, yun. Na-detect na talagang mayroong mga abusado. At nung mag-display yan ng panininda, triple ang presyo. Kasi in demand. Kala mong kaluluko ng tao. Tapos gusto yung pag namatay ay langit. Salamat. Mauna sana silang koronahan. Ano? Number 2. Stubbornness is disobedient. Disobedient po ang stubbornness. Pasaway. Kaya wag ho tayong pasaway. Wag ho. Yan ang matinding salot, yung pasaway. At ito pa, alam niyo ba, minapanood akong isang video clip. Ang tindi nga pala niya inkob. Basta mahawakan, etc., nakakahawa. Pero mas matindi yung salot yung yung pasaway. Madat nga na yan ay nasasalot. Psalm 78, verse 8. Nandiyan pa ba kayo? Kayo ba'y natutuwa sa pinag-aaralan natin? Parang mas makatotohanan ngayon. Noon, binabaliwala natin yan eh. Parang sabi nga sa inyo, makatapos lang crisis na rin. Diyan nyo dapat lalong namnamin, i-enjoy ang pagsamba. 78, verse 8. Yan niyo po ang sabi ng talata. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Tingnan niyo ha? A generation that set not their heart aright and whose spirit was not steadfast with God. Alam niyo po ang ibig sabihin po ng stubbornness, isa sa vocabulary ng sin, not only disobedient, dislike what is right. Dislike what is right. Ibig sabihin ng katigasan ng ulo, ayaw nila kung ano yung tama. Amen. Ulitin ko ha, yung curfew, before INCOB, in-implement na yan. Kaso, bakit hindi nangyayari? Ayaw nila ng tama. Sa totoo na yung video okay, hanggang alas 11, hanggang alas 10, bawal ho yan. Tingnan niyo po yung batas. Walang pakialam ang tao. Kasi ang gusto ko, yung gusto, dito masaya eh. Adi ngayon, ngal-ngal ka ngayon. Tama? Alam mo, ang tao masaya lang sa kanyang ginagawa kahit mali, walang pakialam. Tama ba yan? Yan ang katigasan ng ulo. Dislike what is right. Ayaw nila kung ano yung tama. Amen. 2 Timothy ba yan? 3 verse 1 o Thessalonian. Sabi diyan, Timothy yan. Tingnan, babasahin ko po sa inyo hanggang 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Nasa huling panahon na ho tayo. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Self-centered po ang tao. Not God-centered. Kahit mali yan, yan ang gusto ko eh. Pero pag tama, ayaw. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Kaya namili ng maraming alkohol para may pagbili ng triple. Kahit mamatay yung iba. Yung iba na may angal na. Pero sa totoo na, kung siya may pera din, yun din ang gagawin. Nagkataon nga lang, wala kang pera eh. Sa totoo na minsan ang tayo reklamo na reklamo doon sa nakagawa ng ganyan. Baka naman kaya reklamo na reklamo, naunahan ka lang.
Tama ba? Possible yun. Ang may takot lang sa Diyos, ang medyo naninimdim. Pero hindi labas sa kontekstong naunahan. Pero ang believer, kaya nangalngal, naunahan. At saka walang pang-una. Di ba? Ay sa pila na lang, halata eh. Pagkakakain. O, reklamo ang unbeliever. Uy, kayo hindi na sa huli yung ganyan. Baka naman kaya reklamo na unahan ka. Tayo lang namang mga Kristiyano ang alam natin ang konteksto ng tama. Bagaman tayo nasasaktan, pero naiintindihan natin ng tao, napakasama talaga ng mundo. Pero ang tao ay naangal dahil naunahan. Dahil ang tao makasalanan, maibigin sa sarili. Hindi yan nagpapalamang. Tama ho ba? Kaya nga nagkakapatayan eh. Huwag mo akong argabyaduhin. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing. Walang turing. Alam mo yung walang turing? Walang pinapakundanganan. Basta sarili lang. Sarili lang na sarili. Kahig ng kahig. Puro sarili. Mabangis. Hindi mga maibigin sa mabuti. Kaya sabi ko sa inyo, dislike what is right. Yan ang stubborn. Ayaw nila kung ano yung tama. Naintindihan niyo ba yan? Tama ba nagbabasa ng Bible? Ano sasabihin nila? Sa dami pong ginagawa, yung pamapanahonan ko. Tama ba nasin ba maghapon? Sa daming ginagawa ko, yung pamapanahonan ko. Bawal ba mag-inom maghapon? Kahit bawal, naandun ang panahon. Tama ba? Bay ka doon sa bawal, nandiyan ang iyong habang panahon. Bay sa tama, ang dami mo nang sinabi, wala ka pa namang ginagawa. Tama. Bakit? Kasi ang tao nga, pag stubborn, disobedient, and dislike what is right. Ayaw nila kung ano yung tama. Hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, matitigas ang ulo. Wala pala dyan. Magbukas din kayo ng inyong Bible. Matitigas ang ulo. Mga palalo. Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Tama yan. Mas maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Wala silang hilig sa tama. Ayaw nila ng tama. Yung ba mga baptist natin nasa live streaming? Yung iba? Marami ba? Yung wala dito yung nanonood? 10. Antayin ko hindi sa 10 ang wala dito eh. Kaya nga ito ang paniwala ko dyan eh. Tuwang-tuwa yung iba na bawal ang pagsimba ngayon. Mabigat lang naman ito sa ating mga nagmamahal sa Diyos. Pero kahit naturingang baptist, pag ikaw na may lilin-ay, walang bigat ito. Baka nga, tuwa ka pang mawala na ang samba. Nang wala ng sermon, paglinggo ng umaga. Totoo yan. Amen? Na may anyo ng kabanalan. Anyo lang yan, hindi yan totoo. Puro forma. Dito malalaman yung totoo sa panahong ito. Amen? Ito yung testingan. Ay hindi pa nga, wala pa nga coronavirus, ang dami mo ng excuses. Di lalo ngayon, ay siguro naman pastor ko hindi mo paghahanapan, bawal. Alam mo, hanggat, ito kaya ko ituwa. Ito ngayon, testingan ito ng mga totoo. Abay, sinabi kong wag muna yung mga babies, andito pa rin si Maricel eh.
Di ba? Oo, tinitingnan ko yan. May baby pa rin tayo, pero sinabi natin doon sa GC natin, ako yung wala, nabasa nila yan. Pero walang bawal sa pag-ibig nga naman eh, ano. Oh. Kay Makmak, wala dito sa GC. Hindi, kasi masunurin yan, masunurin yan. Pero totoo naman tayo sa warning na yun eh, totoo din eh. Pero sabi nga, ito lang, ay, kumbaga, edi, may maganda at may hindi. Tama? I do hope na intindihan niyo ang ibig ko sabihin. Ano ha? Pakinig yung aray ko yan. Okay. So, ganito po, ang tao, malalaman mong porma lang ang Diyos. May mga anyo. Pero hindi tunay. Tama ba? Ito, itong ating bansang ito, pormang Kristiyano lang yan. Pero hindi tunay. Saan ka nakakita ang Kristiyano nang uubos ng alkohol? Galit na galit yata ako sa alkohol. Ano? Ay, wala talaga eh. Ay, meron, mura. Ay, 4 kantos. Ay, napakamura talaga na yun. Eh, kahit pa ipamigay sa iyo eh. And then last. Ito pa malupit mga kapatid ha. Matindi ito eh. Matindi ito eh. Either, ang stubbornness hindi lang disobedient. Talagang pasaway. Pasaway ang stubbornness. Ang katigasan ng ulo, pasaway. Pandalwa, ayaw mo ng tama. Hindi ka mahilig sa tama. Ito pa malupit. Defended. Pag sinabing defended, you justify doon sa masamang gusto mo na pinagtatanggol mo. Para i-justify mo. Para baga pinalalabas mo, parang garne, ay ganito ako yan, anong gagawin ko? Judge chapter 2 verse 19. Judge chapter 2 verse 19. Para baga ang Diyos pa ang nagkasala sa kanya. Para nung si Adan at si Eva ay nung sinasabihan, bakit ka kumain? Ay nasabi ni Adan, yang babaeng ibinigay mo sa akin. Para bagang garne kung inanam namin, Diyos pa ang nagkamali. Yan ang stubborn. Siya na ang mali. Yung kanyang pagkakamali, idinadahilan sa iba. Iba pa ho yung paninisi eh. Iba pa yung paninisi. Kaya ako yung nagkamali, ikaw dahil mo. Ang idea garne, na yung blame ay hindi sa kanya at yung fault ay hindi sa kanya. Hindi siya ang mali. Ikaw. Kaya nga ako yan eh. At alam mo, halimbawa, nagmatigas ako. Sisimba lahat. Kahit may ubuhay. Kahit lahat. Ba't ako natatakot? Hindi dahil sa ako'y takot sumunod sa Diyos. Natatakot ako. Bakit? Baka pag natuluyan, yan na, yung pastor na yan eh. Hindi man lang kami. Ang nagkasalay ako. Ganyan din, nung likhain ni Adan, ng Diyos si Adan, na magkasala kay Eva, ay ikaw Diyos eh, kung ako hindi mo binigyan ng Eva, o di ang ngayon may kasalanan na yan Diyos. Ay di ba ka? Yan ang stubbornness. Diyos pa ngayon ang nagkasala. Maraming yung mga atheist, ganyan eh. If God is infinitely good, why there is evil in this world? Kung ang Diyos talaga ay mabuti, saan galing ang masama? Malalim yan. Tama? Ay di sa Diyos din ang masama. Diyos daw ang masama. Kung di ba ako binigyan ng babae,
Eh, paano naman dadami kung walang babae? Eh, ano kasi Adan din ang ibinigay? Di tama sila. Adan at Adan. Kaya doon makikita mo bawal talaga yung same sex. Kasi ang ibinigay ay si Eva, hindi Adan din. Di ka? From the the designs of God, from the very start, is not same sex. Tama, ang ibinigay ay Eva, hindi Adan. Sa Adan. Nagkakasala ba ang Diyos? Pero ang tao na makasalanan, ginajustify ang kamalian. Yan ang matigas Hindi maamin na siya may problema. Judge chapter 2:19, di ko agad makita, kaya Genesis na nga ipinaliwanag. Maliwanag ko ba ang ating pag-aaral? Yung bang na-amen ba natin sa live streaming? Meron akong kakilalang Amerikano na nagmi-mission sa Pilipinas. Walang masimbahan, napasok, sabi sa kanyang anak, magbihis, mag-necktie. Bakit po? Tayo pupunta sa kwarto. Bakit po naka-necktie? Kasi linggo ngayon Sasamba tayo kahit tayo. Siguro, kumusta kayo nakikinig? Ngayon. Linggo ngayon. Paano may nakahiga sa kama, pakain-kain ng fried chicken. Wala. Tama ba? (2:19) Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila ay umukod sa kanila. Sila'y hindi naglikat ng kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad. Lalong sumama. Hindi yun ang tamang talata. Genesis 6:5. Okay, yun na lang ang Genesis na yan na binasa ko kay Adan. Wala na tayong time. Yung ang tao na magkasala, sa halip na magpakumbaba, ang sinisisi Diyos. Ang sinisisi ay Diyos. Yan ang stubbornness. Ang sinisisi ay Diyos. Ang binibigyan ng fault ay ang Diyos. Are you with me? Kaya kung mababasa din ninyo, ang tao ay naging bato ang puso. Talagang ayaw sumuko sa Diyos. Kahit sa tribulation period marami na ang kahirapan na dumugo ang one-third ng ilog, one-third ng dagat, one-third ng gubat, one-third ng lupa, pero ang tao'y lalong nanunungayaw. Hanggat ang tao'y hindi ligtas, palaban talaga yan sa Diyos. Are you there? Maliwanag ko ba yan? Pero ang taong ligtas, hadlangan mo man yan, magpipilit yan sa Diyos. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po na marami na kami ay iyong pinauunawaan ng iyong mga dalisay na mga salita na lalong pinatitingkad sa mga ganitong mga sirkumstansya ng mundo. Salamat po Diyos at iyo pong ipatawad ang aming mga kakulangan, pagkakamali. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay.